Akala ni Marlo trabaho ang mahanap niya sa Maynila, pero isang mahiwagang butas pala ang magbabago sa buhay niya. Sa likod ng mga pader ng paupang ito, walang sikretong hindi nabubunyag at walang milagrong hindi nasisilipan. Pero ang hindi niya alam, habang nanonood siya, may nanonood din pala sa kanya. Handa ka na bang sumilip sa pinaka-kontrobersyal na gabi ng kanilang buhay? Ito ang Scorpio Nights 4. Lumuwas ng Maynila si Marlo sa pag-asang makakahanap siya rito ng magandang trabaho. Pero habang naghahanap ng matutuluyan, agad na pumukaw sa kanyang atensyon ang isang napakagandang babae. Siya si Nila, isang mapang-akit na residente sa naturang lugar. Hindi lang si Nilang umagaw sa pansin ni Marlo dahil maya't maya lang ay tumambad din sa paningin ng binata ang isang hindi inaasahang tagpo. Isang babae kasi ang nadatan niyang tila ba nasa gitna ng isang sariling milagro. Pero naudlot ang lahat nang biglang dumating ang pasigaw na si Kenzo para salubungin si Marlo. Dito na nalaman ng binata na ang babaeng nagpabusog sa kanyang mga mata ay walang iba kundi ang asawa ni Kenzo na si Amor. Dahil sa kagustuang maging pamilyar sa paligid, aksidenteng naapakan ni Marlo ang isang butas sa sahig ng kanyang kwarto. Doon niya napagtanto na hindi lang pala ito basta simpleng butas dahil ito ay nagsisilbing mahiwagang silipaan. Kumokonekta pala ang butas na ito sa kwarto ni Nila na sa mga sandaling iyon ay gumagawa rin ng milagrong katulad ng nakita niya kay Amor kanina. Hindi tuloy makapaniwala si Marlo sa mga sunod-sunod na kaganapan sa kanyang unang araw. Talaga namang napakaswerte ng simula niya. Napasugod bigla si Nila sa kusina nang maamoy ang masarap na nilulutong adobong paa ng manok nitong si Amor. Dito ay nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap-usap ng matagal at pinahiram pa nga ni Nila ang kanyang cellphone kay Marlo para maibalita sa kanyang ina na ligtas siyang nakarating ng Maynila. Pero matapos ang hapunan, tila ba ibang adobo pa yata ang gusto pang matikman ni Marlo sa ilalim ng kanyang mahiwagang butas. Ganoon sana ang plano, kaya lang bigla siyang natigilan nang makitang may ibang lalaki palang kasama si Nila sa loob ng kwarto. Halos hindi makapaniwalang binata nang mapagtantong si Kenzo pala ito, ang asawa ni Amor. Kitang-kita tuloy ng kanyang dalawang mata kung paano niloloko ni Kenzo ang kanyang asawa. Gayunpaman, mabilis na naglaho ang awa ni Marlo kay Amor. Dahil maya-maya lang habang pinapanood ng dalawa, tila nadala na rin ang binata at sinabayan ng bawat galaw ni Kenzo at Nila. Isang tagpo na talaga namang punong-puno ng init at sikreto. Yummy nun. Nagpatuloy at tila hindi na napigil pa ang pamboboso ni Marlo hanggang sa dumating ang tagpong nahuli na siya ni Nila. Akala ni Marlo ay ito na ang kanyang katapusan, pero laking gulat niya dahil mukhang mas lalala pa pala ang sitwasyon. Sa halip na magalit, tila nagustuhan pa ni Nila ang sikretong ginagawa ng binata. Naku, yari na. Ang hindi alam ni Marlo, hindi lang siyang nanonood dahil nakikita rin pala ni Amor ang lahat. May sariling butas din pala ang kwarto nito na kumukonekta sa kinaroroonan ni Marlo at Nila. Pero hindi pa rito nagtatapos ang swerte ng ating bida. Pagkababa nila, pasimpleng ipinagpatuloy ni Marlo at Nila ang kanilang kaaya-ayang tagpo. Saksi tuloy ang ilalim ng mesa sa mga eksenang mapapasana all ka na lang talaga. At dahil sa serbisyong ibinigay ni Marlo, binigyan pa siya ni Nila ng pera bilang kabayaran. Dahil dito, nakabili agad ng bagong cellphone ng binata at nakapagpatagay pa sa kanilang iskinita. Pero dahil sa biglaang paggalante ni Marlo, hindi na iwasang maghinala itong si Kenzo. Sa pangalawang pagkakataon, kitang-kita na naman ni Marlo ang matinding genggengan na talaga naman sa ibabang kwarto.
Ngunit sa pagkakataong ito, dito na tayo tuluyang mapapasana all. Bigla kasing sumulpot si Amor sa tabi ni Marlo at nagtapat na simula raw ng tumirang binata sa kwartong iyon, hindi na niya napapanood si Nila at ang asawa. Halos hindi makapagsalita si Marlo sa sobrang kaba, lalo na nang biglang magparamdam si Amor ng isang pahiwatig. Isang pahiwatig na kailangan na rin nilang sabayan ang init na nagaganap. Yummy nun! Dahil doon paulit-ulit na naulit ang mga lihim na tagpo sa pagitan ni na Amor at Marlo. Sa tuwing wala si Kenzo, malaya nilang nagagawa ang kanilang mga nais. May mga pagkakataon pang sabay-sabay silang apat na hindi na napigilan ang sarili kapag nagkakasama. Ngunit ang hindi nila alam, unti-unti na palang nakakahalata si Kenzo. Hanggang sa isang araw, tinawag ni Amor si Marlo para pasukin ang kwarto ni Nila, pero biglang dumating si Kenzo kaya mabilis silang nakapagtago. Nang makatulog si Nila sa sobrang pagod, inutusan ni Amor si Marlo na isagawa ang kanyang plano sa dalaga. Sa halip na magalit ng magising, tila nagustuhan pa ito ni Nila. Pero habang nangyayari ang lahat, iniwan sila ni Amor para tawagin si Kenzo. Balak pala niyang ipakita ang ginagawa ni na Marlo at Nila. Dahil sa kanyang natuklasan, hindi napigilan ni Kenzo ang magalit ng husto at nagbalak ng lumisan. Wala ni isa tuloy sa kanilang nakapigil sa pag-alis ni Kenzo. Tila pumabor naman ito kay Amor at mabilis na niyaya si Marlo, sabay sabing wala na silang dapat ikabahala. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpadala si Marlo at iniwasan na ang mapanuksong alok ni Amor. Ngunit pagdating kay Nila, doon na muling bumigay ang ating bida. Pero hindi pa man sila nakakalayo, biglang sumulpot si Amor para makisalo sa kanilang masarap na tanghalian. Yummy nun! Kaya lang naudlot ang lahat sa biglaang pagbabalik ni Kenzo. Dito na tuluyang nagdilim ang paningin ni Kenzo. Sa tindi ng galit, nais niyang pagbayarin si Marlo gamit ang kanyang baril. Buong tapang na umiwas si Marlo at nagpambuno ang dalawa sa hangaring mailigtas din ang sarili. Sa gitna ng agawan, unang tinamaan si Marlo, isang bagay na tila ikinagulat din ni Kenzo dahil hindi niya ito sinasadya. Pero bago malagutan ng hininga, nagawa pang paputukan ni Marlo si Kenzo. Sa kasamaang palad, parehong hindi na nakaligtas ang dalawang lalaki. Pero ang mas nakakapanginig ng laman, sa halip na humingi ng saklolo sina Amor at Nila, hinayaan lang nila sina Kenzo at Marlo at nagawa pa nilang ituloy ang naudlot na eksena kanina. Grabe naman talaga. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang anumang bagay na sinimulan sa pandaraya at paninilip ay hindi kailanman magbubunga ng mabuti. Ang tiwala kapag nabasag ay mahirap nang mabuo at madalas ang paghahanap ng panandaliang sarap ay nauuwi sa pangmatagalang hirap o trahedya. Kaya bago tayo gumawa ng mga desisyong alam nating makakasakit sa iba, isipin muna natin ang magiging kapalit nito. Kayo mga kaibigan, anong gagawin nyo kung kayo ang nasa posisyon ni Marlo? I-comment nyo na yan sa baba, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pa nating movie recaps. Hanggang sa muli, ito ang inyong kaibigan. Salamat sa panonood.